Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. A mayor is not just a political title. A mayor holds the power to shape communities, create opportunities, protect people, and determine whether a municipality or a city moves forward or is left behind. But how does local leadership contribute to the greater task of nation building? Today, on The Game Changer, we go beyond politics and ask the hard questions about leadership, accountability, development, and legacy. I am Romel Miranda, and this is The Game Changer. Leadership comes with a greater question. How do you turn power into purpose, authority into accountability, and public office into a legacy of service? Join us as we welcome a leader who has taken on this responsibility and experienced the journey of governance firsthand. Our game changer, Mayor Marcos Mamay. Good evening, sir, and welcome to the Game Changer. Good afternoon po. And good evening po. Okay. Mayor, take us back po doon sa experience po ninyo. What led you and made you decide to run for mayor during the first time that you ran po? Actually, Nunungan have been deprived for peace and development for the past decades. Or to be exact, 30 long years that Nunungan have been deprived for such. No accessibility, no electrification, with unstable peace and order. So, in fact, Nunungan had been labeled as the Rido capital in the whole province of Lanao del Norte. So, actually, it was the people who pushed me to enter into politics. Apo. Bago po ba kayo tumakbo, yung mga magulang niyo po ba ay naging pinuno na rin po ng komunidad? Hindi naman po. Although, yung father ko po, matagal po siya naging punong barangay. So, hanggang doon lang po kasi napakatagal na panahon po yun. So, siguro, sa magandang mga legacy din siguro na nagawa ng tatay namin. So, yun po naging batayan namin na siguro, sa magandang pamumuno ng tatay namin. So, parang namana po namin. Para sa akin po, yung pong pagiging punong barangay, yan po ang pinaka magandang magandang karanasan dahil first hand, mga kapitbahay, Tama. yung maliliit na proyekto sa komunidad, no? At yun po yung talagang pwede mong i-multiply at para lumaki hanggang po sa level po ng tulad ninyo, pang munisipyo. So, bukod po dun sa problema po nung sinasabi niyong mga rido, walang kuryente, I assume wala rin pong mga water system po yan, wala pong mga sanitation program po at the time, no? Sa kabuhayan po, ano po ang pangunahin pong kinabubuhay po ng mga taga-Nunungan? Okay. Actually, Nunungan, knowing the fact na Nunungan kasi purely agriculture, although may fishery po tayo dahil po sa lake po natin. So, yan po tinututukan natin. Actually, Nunungan kasi napaka-fertile po ng lupa natin. So, all types ng crops, ideal po sa Nunungan. Apo. Pero ano po yung sa ngayon po? Marami po bang bigas o mga punong kahoy, prutas, gulay? Ano po? Yan po. Yung sabi ko po na napaka-fertile lang lupa. So, lahat ng crops pwede po doon. So, kami po yung dahilan kung ba't nagkaroon ng surplus na supply ng ginger sa buong Region 10. Oh, wow. So, marami po. Saging, lahat ng klase ng gulay nandoon po. So actually, maliban pa po doon, kasi Nunungan kasi, very potential when it comes to ecotourism. So to mention some, I would like also to take this opportunity na i-mention namin kung ano yung potential na meron po ang Nunungan. Meron po tayong 3 lakes, meron po tayong 4 na waterfalls, at saka 5 caves po tayo. So andun po, sa agriculture naman, agritourism, meron po tayong strawberry farm, may grapes, may dragon fruit, may wild berries, yun ang pinaka-famous po. Wherein
bihira po natin makita sa mga ibang lugar. So, di na po natin kailangan pumunta ng Baguio, La Union para makita pa ang mga prutas na to. So, nandun na po sa Nunungan. So, ibig pong sabihin, hindi po masyadong apektado po ito ng mga marami pong bagyong dumadaan sa atin eh. Tama po ba? Apo. So, napakalamig po ng Nunungan nung na may mga lakes po tayo. Then, also, nakalimutan ko lang din, ang pinaka-famous, yung pag-declare ng Mount Inayawan Range Natural Park as a ASEAN Heritage Park, which is sila po mangyari yan. So, malaking opportunity po na nasapi po tayo, naging kasapi po tayo ng ASEAN Heritage Park. Ito pong mga tourist destination po na sinabi po ninyo, maayos na po ba yung mga kalsada papunta doon? Yung pong mga serbisyo na pang-turismo, maayos na po doon? Okay, partly po. Actually, yung nabanggit ko po kanina na deprived tayo sa peace and development, walang accessibility, walang electrification, at saka yung unstable yung peace and order. Yun po ang naging pangako po natin sa mga constituent natin na bago mag-in yung term natin, fully implemented na po lahat. So ngayon, after realizing yung 1.5 billion na concreting ng national road, connecting 3 municipalities in the whole province of Lanao del Norte, so yan po ang 1.5. Then nagkaroon po ng electrification that is amounted to 68 million. So in one way or another, naging stable po yung peace and order kasi upon assumption natin, no, as a mayor, so sinitol po natin yung mga family feud, yung ubusan ng lahi. So kasi naisip natin na useless lang po yung pagkakaroon natin ng influx ng turista. Hindi tayo magkakaroon ng turista or mga influx ng turista kung hindi stable yung peace and order. Kaya kinakailangan natin isito lang lahat na yon. Siguro, Mayor, magkaroon lang po ng idea yung mga tao na without going to the specific details na baka po sensitive, is that ano po yung primary approach po dito po sa pag sinabi nyo na pag-address po ng RIDO na problema? Kaya nga sabi natin, ubusan ng lahian. So, ang kinakailangan kasi dyan, yung I am in the statement of the famous entrepreneur, Mahatma Gandhi, that development is the new language of peace. I-develop mo yung lugar, susunod yung peace and order. Opo. Kaya po naging magulo ang Nunungan kasi hindi siya accessible. So, they are free, no, na mag-possess ng illegal firearms. Then dahil nga po wala silang magawa, hindi ka pwede magnegosyo kasi hindi maganda yung daan. Magtanim ka ng kamatis, pagdating sa baba, naging tomato sauce na. Dahil walang magandang sasakyan, hindi pwede siya i-transport. So, yun ang kinakailangan natin ngayon, na magkaroon tayo ng maraming farm-to-market road para magkaroon tayo, no, para maging accessible at the same time, maganda yung pag-transport ng products at services. Or siguro po, yung katulad po ng ginagawa po sa Europe, no, at saka ibang pong mga bansa, na yung produce nila, doon na rin po pinaprocess. No? For example, kung tomato, para tumagal ang buhay niya, gagawin na siyang tomato sauce. Yung iba naman po ay pinaproseso yung mga into a product that is safe to store and at the same time to transport. Para po maprolong po yung buhay ng mga produkto. Po. Kaya nga po dati, kaya napakagulo po ang Nunungan kasi magkasama yan eh. So, kumbaga, kung walang development, walang peace and order, and vice versa. So, kinakailangan natin, i-develop natin yung lugar, susunod na yung peace and order. So, dati, kaya nga, napakagulo, nagkaubusan ng lahi, kasi hindi makapenetrate yung main and inform, hindi makakyat yung mga sasakyan nila para magresponde. So, sample lang po nung magkaroon ng ambush doon, yung, kumbaga, slightly wounded, namatay rin kasi naubusan ng dugo pag i-resell sa baba. And that matters. I would suppose escalated yung sitwasyon, no? From I would say from an injury to death, that is very different, no? Yung response would be different. Mayor, matanong ko lang po, nung bago po kayo, no? Syempre hindi naman po lahat tayo marunong na po kaagad, no? Sa lahat ng bagay po. Lahat po ay may as I would say, pinag-aaralan po. Ano po yung mga initial realization nyo po doon na, teka muna, marami palang challenges tong pagiging mayor. Of course, I know you have a purpose, no? Malinaw po sa inyo yung gusto ninyo, malinaw po yung plano ninyo. Ano po yung mga initial na nakita nyo na sa tingin nyo, kailangan mayroon pa akong extra effort para dito? Actually po, no, yours truly, bago po tayo naging mayor, naging presidente po tayo sa iba't ibang organization. Wherein, in one way or another, may alam po tayo para patakbuhin po
ang society, no? So, yun po, nagkaroon po tayo ng mga experience doon. So, kahit paano, pwede natin mai-apply kung ano yung natutunan natin na maging isang leader o presidente sa isang organization. So, although tumalo tayo, dumirisito ng mayor, di man tayo duman, kahit iskiman lang, pero sa dami-daming organisasyon na hinawakan natin, doon tayo nagkaroon ng mga experience. So, yun nga po, ginawa natin ang lahat, no? So, na-develop natin ang lugar kasi actually Nunungan, maulit ko lang din, kaya sinasabi nila ang Nunungan dati, kung hindi mo nakita ang impyerno, punta ka ng Nunungan, yan ang impyerno sa buong mundo. So deprived nga kami, walang kalsada, walang electrification. Napakasamang... Ang civil peace and order, ambus dito, ambus doon. So in one way, kahit ngayon, nakita natin ano yung development na meron tayo sa Nunungan. So yan po. So napakalaking challenge talaga nung first natin, assumption natin way back 2016, no? Kasi ang Nunungan kasi walang-wala eh. Kumbaga sa pag-aaral, nag-grade 1 pa lang kami. So, halos deprived lahat. Apo. That's a very grim description po ng lugar, no? Tsaka ng sitwasyon po ninyo. And this happened actually, panahon po, no? Sabay po kayong umupo ni Presidente Duterte at the time, no? Apo. So sabi niyo po, peace and order. Paano po ang naging kooperasyon po ng mga tao sa inyo nung mag-assume na po kayo as mayor? Actually, ito po ang kagandahan kasi noon. Kasi it was the people who pushed me to enter the politics. Magkwento ko lang din po, no? Actually, hindi po mayor sana ang tatakbuhan ko. I supposed to run as vice mayor, no? So, hindi kami tinanggap ng dating mayor. So, kinausap naman ulit na kahit councilor lang. Ganun din, di kami tinanggap. So, dahil approaching na po yung filing, so sabi ng mga tao namin, mag-mayor na lang tayo. So, yun po ang nangyari. So, ayan, naging mayor tuloy tayo. So, natulak po kayo, natulak no? po, opo. So, yun nga kaganda, no? fate. Actually, it was the people. So, ang kaganda dito, dahil ang mga tao na mismo, so, napaka-smooth. Kasi bago po ako naging mayor, ang dami pong advocacy na nagawa natin. Nagsisittle tayo ng mga family feud, although trabaho ng mayor yan, pero tayo ang nagtatrabaho kasi presidente po ako ng organization dati. Then, pangalawa, yung realization ng mga ibang projects na wherein dapat sana ang mayor ang gumawa, kami ang gumagawa, nag-initiate kasi halos walang ginagawa ang dating administration. So, like yung sa mga accessibility, kalsada, so being sa president ng organization, nag-request po kami, gamit ang master list ng COMELEC, pinapirma ko bawat barangay, sinabit namin sa Malacanang, at doon din nag-umpisa na nagkaroon kami ng project. So, sa tulong ng provincial government, kay Governor Kali Dimaporo at saka previous governor Angking Quebrasa Dimaporo, sa endorsement nila na-realize ang lahat. Apo. So, ayan po. I would assume na yung pong resources, no, meaning po yung pondo ng munisipyo, the time na mag-assume kayo, is definitely much lower po, no, doon sa probably requirement po ng mga plano at proyekto na gusto po ninyong gawin. So, paano nyo po napapag-balance po yun na kulang ng konti ang pondo, marami tayong gustong gawin, marami nag-e-expect sa atin, paano po yung balance po na ginagawa po ninyo in the first 3 years po of your term? So, yun lang po ang pinaka-importante doon, no? Yung economy, yung proper utilization kasi knowing na mayroon tayong scarcity ng resources, so kinakailangan i-balance natin. Kumbaga sa time din, kailangan may time management tayo. So, kung ano po yung provided na mga resources, yun po ang ipagkasya natin at saka i-budget natin yun. Yun ang pinaka-importante doon. Marunong ka mag-budget, otherwise baka kulang tayo, no? So, deficit tayo. So, kinakailangan, bilang isang leader, alam natin paano tayo mag-budget, no? Given yung scarcity ng resources. Pagka binanggit niyo po yung budget, Mayor, alam niyo po, lalong-lalo na sa local government unit, yung pong pangungulekta ng buwis, ng mga regulatory fees po, importante po sa local government yan, no? Kumusta po ang programa po ninyo sa anti-corruption at saka po yung red tape, no? Kasi importante po eh. Ang mga ordinaryong tao po, ang tingin po nila lahat sa gobyerno minsan is, huwag tayo magbayad ng tamang buwis kasi nanakawin lang nila. Or, bawasan natin yung ibabayad natin kasi hindi naman nila dalagay sa proyekto yan. So kayo po, paano nyo po inassure yung mga tao na, ito po yung mga proyekto natin, tulungan nyo kami magbayad kayo ng buwis dahil dito po namin dadalhin yung mga pera ninyo. Paano po ninyo na-assure sila at paano nyo po ginawa yung mga proyekto laban po sa korupsyon, sa red tape, at naipakita nyo po na dapat pong pagtiwalaan po yung administrasyon ninyo?
Ang tuloy na pagkagandang tanong po yan, no? Kasi nabanggit nyo rin po, kasi isa din yan sa factors na pwede natin i-consider paano umangat, paano tayo naging first class from third class, paano tayo tumalon. Opo. Unang-una kasi, paano, yung reclassification kasi, unang-unang factor na i-consider natin yung income, no? Dapat tumaas yung income, Opo. no? Yung population, then pangatlo yung area. So, ang area kasi given na yan, nandiyan Opo. na yan. So, yung tao, paano naman dumami yung tao? So, i-develop mo yung lugar para yung mga tao bumalik. Opo. Kasi yung karamihan kasi dati, doon lang nakatira sa coastal areas. Kaya ayaw nila kasi hindi develop ang nunungan. So, anong daw gagawin nila sa nunungan? Hindi ka pwede magnegosyo kasi walang daan. So, paano may transport yung products and services? So, yun. Kinakailangan, i-develop natin yung lugar para yung mga tao bumalik. No? Para magkaroon ng negosyo. So, yun nga po, dapat magka-create tayo ng job para may trabaho yung mga tao. So, kailangan, paano makakreate ng job, magkaroon tayo ng, di ba, yung mga investment, dapat meron ganun. Kami naman, so, paano tumaas yung income namin? So, after realizing, no, naging accessible na, may electrification na, so, pinabayad namin yung land tax. Kasi yun ang pinakamalaking factor. So, lahat ng may lupa, pinabayad sila ng tax. So, yun po. So, tumaas yung income namin bigla. Yung real So property. kasi dati real property tax, RPT. So dati hindi natin ma-enforce yung pagkolekta nung hindi pa develop kasi pwede kang mga baliktaran eh. Sabi nangungulikta kayo tapos wala kang nakikitang development. Opo. So nakakahiya. Tama po. So ngayon wala silang masabi kasi andyan na eh. Nakapagnegosyo sila. Yung naman may nag-possess ng illegal firearms, sinurinder nilang baril nila, so nagnegosyo na lang sila. So in one way or another yung peace and order gradually nawawala na po. I would assume this is with coordination with the AFP and the PNP as to the surrender, no? Yes po. Actually, yung local government unit, kinakailangan kasi yung collaboration with the other agencies, otherwise wala pong mangyayari. Opo. Kami, with our strong attachment to the AFP and the PNP, na madaling ma-realize yung settlement ng family feud, at saka yung mga lawless elements, wala po sa amin. Although, alam naman natin sa mga minority, sa mga Muslim areas, kasi yung kumbaga narratives na mga rebelde yan. So sa amin, although mga Muslim yan, pero wala kang masasabi na active na mga lawless elements like mga MIL, ganun. So although normal yan sa mga Muslim na may ganun, pero sa amin, when it comes sa parang inactive, wala po. Sa nunungan po, Yes, po. particular. Okay. Meron po bang mga konting sakripisyo na bilang mamamayan po ng nunungan, meron po ba silang konting sakripisyo na sinabi niyo, medyo magsakripisyo po tayo sa ganitong bagay dahil para po sa kabutihan po nating lahat. Meron po bang ganon na encouragement sa mga tao? Actually, yan din ang kagandahan ng mga yung kumbaga pagkakaunawaan. Kasi napaka-supportive po ng constituents namin. Sa ako na naman, tinututukan ko din, binibigyan ko ng halaga yung mga constituents kasi kumbaga everything walang mangyayari kung walang cooperation ng mga constituents natin. So, kinakailangan, linawin natin sa kanila kung ano yung gusto nating mangyari. So, kumbaga, sila, they are very much willing to sacrifice everything para for the sake of pangkalahatan kumbaga, benefit ng lahat. Hindi ko naman po, Mayor, hindi ko po hingan yung particular na detalye, baka po, but in general po, ano po yung mga contribution po ng nunungan sa panahon po ng pamumuno niyo for the last 9 years po? Ano po yung mga makikita niyo mga significant contribution po ng nunungan doon sa overall economy, trade, and peace and order situation po ng Lanao del Norte po? Okay. Actually, nunungan, knowing that nunungan kasi, as I said earlier, very potential when it comes to ecotourism. And of course, every time kasi na may mga bisita kami, mga VIPs, automatically si Gob, ini-endorse niya ang nunungan na puntahan. In fact, halos lahat ng senador nakapunta doon. Particular, Mayor, ano po ba to? Yung sinabi niyo po, may cave, may, yes po. may falls, Meron may lake. Sa nunungan po yun. Kunwari kami po, imbitahin niyo, saan niyo po kami unang dadalhin? Actually, Nunungan Lake po, yun ang pinaka-famous. Because with the heard Nunungan, what promptly comes to their minds is Nunungan Lake. Kumbaga, naging label, naging naka-tie up na, o naging trademark na Nunungan ang Nunungan Lake. Kasi 3 lakes po kami. Pinakamalawak yung sa Nunungan Lake. And these are, I would assume, still in pristine condition po. Yes po. Yun lang, kasi ang Nunungan Lake, part siya ng protected area. Kasi meron kami protected area management board na kumbaga namamahala para maprotektahan ng lahat. Kasi ang Nunungan kasi yun ang may pinakamataas na bundok sa Lanao del Norte.
So kumbaga kinakailangan namin protektahan yan, otherwise yung sa coastal areas kawawa sila kasi yung tubig galing sa amin. So may reserve forest po kami. Kami yung nag-possess ng the largest forest land sa buong Lanao del Norte. So kaya nagkaroon kami ng protected area. So yun ang na-declare na ASEAN Heritage Park. Wow. Apo. So yung pong mga forest cover nyo, maganda pa po, no? Yes po, Maganda pa. napaka-virgin po naman namin, forest namin doon. Okay. Yung pong yung pong mga falls na sinasabi po ninyo. Yes. Na-mention ko po, ang ginawa namin, in-identify namin kung ano yung mga potential na meron kami. So, with the support ng DENR, pinuntahan namin yung mga area kasi napakalaw kasi ang nunungan. So, minimension ko lagi yung 4 na waterfall, 5 caves. Although wala mang accessibility heading towards sa mga na yan, para kahit pa paano, yun ang ginagawa namin ng project proposal para magkaroon ng kalsada heading towards that mga potentials ng So you have to hike towards that yes po. lake po. Or, Yeah, pati yung sa mga caves. Pero may mga area naman na pwede mapuntahan. Pero yung lake along the highway, napupuntahan po yung 3 lakes. Okay. Apo. Yung waterfalls lang at saka yung caves. Na kailangan pa yung kumbaga further development. Okay, thank you po, Mayor. Let's talk about legacy, politics, the future of Nunungan, and the plans he has for his constituents. This is the Game Changer, where we go beyond the position and ask what true leadership leaves behind. Narito na ang schedule ng inyong paboritong Lotso Games mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Araw-araw ang draws ng 2D Lotto at 3D Lotto tuwing alas 2 ng hapon, alas 5 ng hapon at alas 9 ng gabi. At pagsapit ng alas 9 ng gabi, sasamahan pa yan ng Big Time Games. Tuwing Lunes, magpapapremyo rin ang 4D Lotto, Mega Lotto 645 at Grand Lotto 655. Pagdating ng Martes, magdadala ng panalo ang 6D Lotto, Lotto 642, Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658. Tuwing Miyerkules, umaarangkada ang papremyo ng 4D Lotto, Mega Lotto 645 at Grand Lotto 655. Pagsapit ng Huwebes, tutok na sa 6D Lotto, Lotto 642 at Super Lotto 649. Mapapanood naman tuwing Biyernes ang pagbola ng winning numbers ng 4D Lotto, Mega Lotto 645 at Ultra Lotto 658. At tuwing Sabado, abangan ang 6D Lotto, Lotto 642 at Grand Lotto 655. Sigurado namang pasasayahin ang araw ng linggo ng exciting prizes ng Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658. Sali na dahil baka ikaw na ang susunod na mananalo At maging Lotto Milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto! Dito lang yan sa DHTV at IBC. Leadership is not only measured by what you accomplish while you are in office. It is also measured by what you leave behind and by the direction your community takes after you. This time, we go beyond the past and look towards the future of Nunungan. How is Nunungan today? Okay, Mayor, yun po, patuloy lang po natin pag-usapan yung nagawa na po ninyo for the last 9 years po ng pamumuno ninyo. Specifically po, ano po yung sa tingin po ninyong pinakamalaking accomplishment po ninyo for the last 9 years? Isa-isahin po natin sa, let's say, sa economy po ng Nunungan. Ano po yung na-contribute po ng leadership po ninyo? Actually po, Maurice said, napakarami po, Knowing nabanggit ko kanina, napaka-deprived po tayo when it comes sa peace and development. Kasi kumbaga, nag-grade 1 pa lang tayo ngayon. So, isa po sa batayan doon is bigla tayong tumalon as first class. Din naging SGLG po tayo, Seal of Good Local Governance. Yan ang pinakamataas na award na binibigay sa mga local chief executive. Pag naka-award ka niyan, ibig sabihin nun, magaling yung governance natin. Yung, so, pong yung pong mga constituent po ninyo, meron po bang specific na masasabi nyo na, ito, from this number of unemployment, ito na po yung employment rate natin, or
yung cultivated land po ay ganito po kakonti, ngayon po ganito na karami. Meron po ba tayong ganung pagbabatayan po sa pamumuno po ninyo? As to figure po, no, percentage, wala po tayong masabi. Kasi kita-kita naman po kung anong development na meron tayo. Opo. Kasi unang-una sa mga infra, andyan na lahat eh. Opo. Naging accessible na po along the highway, naging concrete na. No? Then nagkaroon din ng electrification, kaya nagkaroon po ng magandang negosyo. So kung isa-isahin po natin sa dami-dami pong development na nangyari sa Nunungan, muli sa side lang po. Opo. So nagkaroon din po kami ng world class na new government center. Opo. So sa area po na yan, nandun po yung sports center, nandun na may gymnasium, lahat, MDRR, tourism office, nandun po yung wet market, dry market, terminal, nandun na lahat. So wala na po tayong hanapin, nandun na lahat. Okay, in terms of additional infrastructure po, yun po sa electrification, ano na po yung masasabi yung more or less percentage po ng covered po na may kuryente pong mga tao? Sa electrification along the highway, covered na po lahat. Lahat po. So ang ano namin ngayon, maliban pa po dun sa solar electrification, ginagawa po namin na ma-reach out namin lahat ng about barangays. Apo. How about po internet connection po? Yung internet connections, yung mga public na mga areas, we make sure na mga internet kasi lalo na digitalization na po tayo ngayon. So para lalo na sa mga kabataan, sa mga estudyante, para maging accessible siya sa mga information, so ginagawa natin, naglalagay tayo ng mga internet connection, mga wifi po. Pati hanggang doon sa lake, may wifi libre po. Para from time to time, pag may namamasyal, automatic mag-upload po sila. Okay. How about potable water, sir? Do you have a water distribution system or mayroon pong magandang local source po? Apo. Meron na po kami sa bawat barangay nagre-request. So, pina-prioritize namin yung nangangailangan po ng tubig. So, tuloy-tuloy po yan with the support ng DILG. Ano po to, deep well po? Direct na po. Hindi po siya deep well. From May source po na malakas utility. na tubig po. Yes. Okay. Kaya magandang sources ang tubig kasi nasa taas kami. Kumbaga, okay abundant po. kami ng tubig doon. Okay Yun po. lang yung paano mo namin makuha yung tubig na yun. So yun ang tinutulong ng mga agencies ng DILG. Kaya from time to time nagbibigay sila. Okay, sir. Doon po sa Rido, nabanggit niyo po na marami po kayong na-address na po doon. No? As a matter of as a matter of proseso po, meron po tayong mga proseso in place na if ever meron pong mag-rise up ng mga ganitong conflict ay meron pong mechanism na naka-institute po sa local government unit. Okay. So ang ginawa po kasi namin, maliban po doon sa mga consultant po namin, meron po tayo ng mga tribal leaders, meron din. So kasi from time to time kasi bawat barangay, meron po kaming regular na meeting. So may by sector po yan. So meron pong in charge doon sa Rido settlement na from time to time, pag hindi kaya ng level ng barangay, yun ini-endorse po sa amin. Pag hindi naman kaya ng level namin, ini-endorse namin sa province. Kumbaga, sa buong province ng Lanao del Norte, nagkakaisa po kami with the support ng Governor Cali Dimoporo. Ayun po. Okay. How about sa trade, sir? Are there trading partnerships together with other municipalities or with other cities or with big organizations po? Okay, when it comes sa trading naman po, kasi lalo na kami, tapos na po yung market namin, meron tayong dry market, wet market, so may bagsakan po tayo. So kami, nag-invite po kami ng mga wholesaler, ng mga buyers, na doon mismo sa Nunungan, doon sila na kumukuha ng mga produkto, yung mga finished product namin, doon din sa Nunungan mismo. So when it comes sa partner, ito rin nakagana sa Lanao del Norte kasi nagtutulungan kami ng municipalities. So every time na may mga opportunities, kumbaga sinishare namin. Kunwari, kasi I've been also president of the Mayor's League. So ang isa sa programa ko, so may regular meeting kami monthly, ganun. So bawat municipality ang nag-host. So next month, ikaw naman municipality, para kahit papaano, malaman namin kung ano yung ano mga problema ng bawat municipalities. Ano yun na po ang pinagtutulungan namin na kahit papaano makarecover po sila. Or probably even a trade fair together with Yes, the other municipality of Lanao del Norte po, no? Opo, tapos nagbe-benchmarking kami para malaman namin kung anong ginagawa ng mga magagaling na munisipyo. At saka yun ang, kumbaga, ginagawa din namin, kumbaga ini-emulate namin. I'll go into a topic that's somehow probably sensitive po para sa iba, no? The question of political dynasty. In your case po, 3 term po kayo as mayor and right now you're the vice mayor and mayor po yung anak po ninyo, no? But setting aside po kung what is happening in the national,
ano po yung pananaw po ninyo pagdating po sa lokal? Ako no, I'll speak on behalf sa area po namin, no? Kasi yung pong when it comes sa political dynasty, so sa akin naman, sa local, hindi ko naman tinitreat as masama or may negative perception. Kasi sa akin din, kasi ang mayor kasi at saka vice mayor, kinakailangan magkasundo. Otherwise, wala pong mangyayari na development. Kasi what if kung ang vice mayor hindi kayo magkasundo ng mayor, opposed siya ng opposed. So sa case namin sa municipality of Nunungan, it so happen kasi na yung dating vice mayor namin, kaya nag-last term din, it happened na kumalaban. So wala po kaming magawa, kundi gawin ang lahat na kahit papaano para tuloy-tuloy, sustainable po ang development ng Nunungan. So, umatras po ako as vice mayor kasi nag-last term ako, ang hanap ko naman ang pinus ko para at least sustainable at the same time, magkasundo kami kasi anak ko lang yan eh. So parang ako lang din ang nag-act din kasi alam natin ang yung proseso kasi nag-term na tayo eh. So ginaguide ko lang din yung anak ko para kahit paano matuto din siya. Is this something na talagang gusto rin po niya na i-pursue as a Yes career? po, kasi nakitaan ko din ng potensyal yung bata na magaling din. Opo. Apo. Ano po ba ang kanyang parang pinaka-background po sa pag-aaral po? Business administration po siya. Then, yun nga, nagtataka po ako kasi nung, pa-last term na ako, nakausap na yung lawyer namin, yung legal. Sabi na, Tony, pwede ba ako mag-mayor? So, batang-bata pa siya noon at that time. So, it happened din kasi public din siya eh. Kumbaga, good speaker din siya. Siya lagi pinadala sa ibang counties para magsalita, maging speaker, student pa siya noon. Opo. Magmula po ng mag-assume po ang inyong anak, no? Siyempre po, ito po, parang nagsiset na po kayo ng legacy po ninyo, no? Bilang, not just bilang mayor, no? Bilang vice mayor po, no? Ano po ang nakikita nyo pang development or vision po ninyo para sa Nunungan in the next 5 or 10 years po? Yun lang po, no? Kasi actually, hindi man lahat nandyan na, pero in one way or another, kita naman natin yung development, yung accessibility, andyan na, electrification, andyan na. Tapos, yung provision po, no, ng support, ng agricultural support, no, sa education din, educational support, di ba, yung school fund. So, kailangan na matutukan natin yan. So, ma-reach out natin yung mga far-flung areas. Kasi actually, recently, nagtayo kami ng 6 primary schools, no, sa buong Nunungan, para at kahit pa paano hindi ma-deprive yung mga kabataan, yung mga estudyante, yung mga pupils kasi maliliit pa. Kasi knowing na ang Nunungan napakalawak, so mahirapan yung mga bata, magtatawid-tawid pa sa ilog, so delikado na. So kaya nga nag-open kami ng primary schools. Sa agriculture, kung knowing na purely agriculture Nunungan, so nagpo-provide tayo ng mga livelihood, mga training programs para paano para magkaroon ng maraming ani, ganun. Tapos yung disaster resilience din. So, although Nunungan, hindi man tayo prone ng mga disaster, pero kami kasi sa Lanao del Norte, nagkakaisa kami. So, problema ng isang munisipyo, problema din namin. So, nagsusuportahan po kami. So, although di kami prone, tinutulungan namin yung mga adjacent municipalities sa buong Lanao del Norte. Ayan. So, yung tourism, kasi lagi sinasabi ni BBM, President BBM, na nandyan yung pera sa tourism. Kaya kailangan palaguin natin. Opo. Sir, yung pong maganda po yung halimbawa po ng anak ninyo na bata pa po namumuno. Sabi nga po, nagtayo po kayo ng 6 na primary schools, no? I think ito rin po yung isa po sa hangarin ng mga munisipyo o ng mga lugar na matagal pong nahinto ang pag-unlad dahil po sa kaguluhan, no? I think hindi naman po particular lang yan sa Nunungan. There are a lot of places in the country na for a while na-stop po yung mga social services dahil po sa either insurgency or secessionist movement po, no? Or even sinasabi nila yung mga terrorist activities po, no? And that is a good that is a good development initiative. to hear from you na yung pong mga bata talaga pong gusto niyo po na mag-unlad sila dahil sa totoo naman po sila po yung sila po yung kinabukasan natin, no? So, Pag-asa ng bayan. opo, tama po. Sir, personally po, ano po yung mga personal project po ninyo na sa tingin niyo po kahit paano personal niyo pero gusto niyo makatulong din po sa
hindi lang po sa Nunungan, kundi siguro po sa ating lipunan bilang mga Pilipino po. Yung pangkalahatang proyekto po. Opo. Or sa amin kasi actually sa Nunungan, no, hindi ko lang nabanggit, ang pinaka-importante sa amin na kailangan matutukan namin, knowing na napakalawak po ang Nunungan, yung farm to market road, sana magkaroon kami ng maraming ganun. Kasi napakalawak na Nunungan. So, magkakalayo yung mga barangay. So, yung mga produkto, knowing na ang Nunungan, napaka-fertile po yung lupa. So, lahat ng types ng crops, no? So, napaka-ideal sa amin. So, kailangan namin, kami yung magsusupply, no? Yun ang sinasabi ni Gub na gagawin niya ang municipality of Nunungan as the food basket ng buong Region 10. Wow. So, kailangan natin magkaroon tayo ng maraming farm to market road, connecting all barangays para mabilis yung pag-transport ng products and services. Okay. Sige, thank you po, Mayor. Tsaka po, Mayor, meron po akong nabasa na kayo po pala ay isang movie producer, no? Bakit naman po kayo napunta doon at ano po itong pelikula na gusto nyong, ginawa nyo at gusto nyo pang gawin? Okay, I will speak, no? Start muna po, paano po tayo napunta sa showbiz at sa movie industry. Actually, when I was elected as a National Vice President ng Mayor's League of the Philippines, then, and eventually now, naging Vice Mayor tayo at naulit na naman as National Vice President ng Vice Mayor's League. So, ang ginawa po natin is, siguro nakita po ng national, no? Sa Actors Guild of the Philippines. So, I was appointed as Executive Advisor na Actors Guild of the Philippines, wherein at that time, Imelda Papin was the President. Oh. So, nung napili po tayo na Executive Advisor, so after my guesting from national to national TV, na di kayo pwede idea na why not make a movie, kumbaga kapili-pelikula daw yung story natin. Kaya nabuo yung Mamay, A Journey to Greatness, na yun ang naghakot award sa FAMAS. So, modest aside lang po. So, pangalawa, yung movie ko naman ngayon, ito na po yung Kapatiran, no? Kumbaga, pinaportray niya about yung sa fraternities and sororities, which is timely, kasi yun po ang problema natin ngayon sa mga fraternities, no? May mga problema para eye-opener din sa mga kabataan, sa mga estudyante, para malaman nila ano yung advantages at saka disadvantages in joining fraternities and sororities. Okay po. That is that is an interesting side of you, no. Alam niyo po ang tradisyon po, ang kultura ng mga Muslim po ay mayaman, no. Pero sadly, iba po yung na-highlight po, no, sa bansa, sa international po. Pero meron pong mga pamamaraan po papunta po sa pag-unlad, papunta sa kapayapaan. At isa po doon ay yung kultura, no, yung pagpo-promote po ng kultura at ng values po ng mga tao. In fact, meron po kaming ginawa rito sa ating pong munting institusyon na promote po yung Muslim culture through food, no? Po. Yung halal. Opo, hindi lang po yung kung ang isa po sa mga natutunan po natin is that ito po global po ito, no, na when we meet people for the first time, when we are together, di po ba ang una nating ino-offer po ay pagkain? Apo. At isa po sa magandang pagkakakilanlan sa mga tao is kung ano ang kanilang pagkain at paano po nila hinahanda ito, paano nila nilalapag sa lamesa at kung paano po nila kinakain mismo. And that gives an idea doon sa mga tao na first time mong kamit na ito pala yung kultura nila. Apo. Ito pala yung kanilang mga tradisyon. Ito po pala yung mga pinagpapahalagahan nila. That's why ganito po yan. No? And I think maganda po yung ginagawa ninyo na sa pamamagitan po ng paghahalimbawa. Hindi naman po ikaw mismo yon, no? Ibig sabihin, yung bagamat pangalan nyo po yung pelikula, ibig sabihin po yung mga insights on how do you live as a person in Nunungan could actually help people understand kung ano po yung mga tao po ng Lanao del Norte. No? Yes po. Actually, it's a great opportunity din na napasok tayo sa movie industry kasi napakalaking tulong to para ma-promote kung anong meron tayo. Yung culture, food, lahat po. So, nabanggitin to. So, I would like to take this opportunity na i-mention din. Kung may plano kasi under Mamay Production na magkakaroon kami ng Mindanao Short Film Festival wherein, kumbaga, kukuha kami ng 10 entries na panalo. Kumbaga, magsasubmit sila ng concept
So, anong gusto nila gawing movie, short film. So, mga 20 to 30 minutes lang. So, kung yung makapasok ng top 10, may grant na po na 100,000 each. So, may budget na 1 million po sa 10 winners po na yan. So, magkakaroon din sila ng workshop. So, tuturuan sila paano maggawa ng film. Then, after nun, so may timeline. Sa araw ng nunungan, magkakaroon ng, doon yung awarding. Kung sino-sino mananalo ng best picture, lahat. Doon mag-award sa nunungan. So, doon ma-feature lahat ng anong meron sa mga bawat lugar. Yung culture, mga food, lahat-lahat na. So, napakalaking opportunities na yung natutunan natin, may apply natin sa lugar natin. And at the same time, feel kasi namin na, lalo na sa probinsya, pagdating dito sa Manila, na-deprive, kasi nandun lagi yung hindi maiwasan yung discrimination na, ay, yung mga potential, mga artista na galing Mindanao, walang puwang dito sa Luzon, parang ganun. So, kahit pa paano, meron na yung producer na taga Mindanao. So, sabi ko, magtulungan tayo. Tayo din from start, no? Magtulungan tayo, tulungan ko kayo. So, those who deserve to para tulungan ay andito lang ako palagi. Okay. So, Hindi naman po, alam niyo po, wala naman pong monopolyo ng kagalingan ng mga taga Luzon o taga Visayas o taga Mindanao. Lahat po tayo may kanya-kanyang angkin na talino, galing, at kagandahan ng loob na pwede po nating i-share, no? And I think all of us just have to make an effort to come up with such initiative like yours, no? Sir, the title of this show is Game Changer po, no? For you, sir, how would you define or describe a game changer? Actually, okay. When it comes sa definition ng game changer, so which is relatable, lalo na sa nunungan. Kasi, anong ginawa natin para magbago ang nunungan? So, ito po tayo. So, ano ang nunungan dati? At saka ano ang nunungan ngayon? So, we have to do something in order for a change, no? Para mabago natin ang lahat, para maging matawag kang game changer. Apo. So, yun, yung effort, no? Moral support, then financially, lahat-lahat. So, you have to sacrifice, no, everything for the people, para sa mga constituents natin. Okay po. Alam niyo po, sir, nakatapos po kayo ng 9-year na term. Ito pong anak niyo, hopefully, ay magkaroon po rin ng magandang oportunidad na matapos po yung term niya, no? Ano po ba ang gusto niyo pong parang legasiya po ng mga mamay po sa Lanao del Norte, particular po sa Nunungan? Isa lang po, good governance. Good governance. Apo. So, once andyan ka, so yan ang napakagandang legacy, no, na pwede manahin ng mga relatives natin. Andyan palagi, so magandang pamumuno ng mamay. So, kumbaga, sustainable ang lahat. So, yan ang napakasarap sa feeling na nakatulong tayo. Kumbaga, bilang isang elected official, tayo yung magserbisyo, hindi yung mga tao ang nagsiservisyo sa atin. Yan po. Maraming salamat po, Mayor. Maraming salamat. Nunungan's story is a story of challenge, resilience, and the search for a better future. And at the center of that journey is leadership, the kind that is tested not by power, but by results, accountability, and the lives it touches. As Nunungan moves forward, the question is no longer just who leads, but what kind of future that leadership will leave behind. I'm Romel Miranda, and this is The Game Changer. Good evening.